Samantala, sa isinagawang taunang disaster response audit naman ng PNP, isinulong ang pagkakaroon ng kahalili ng mga rescue personnel sakali pong sila naman ang maipit sa sakuna. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Connie, kaugnay niya nabanggit mo kung meron ka nga naman daw equipment o kagamitan na pwedeng gamitin sa pag-rescue, paano mo daw ito mapapakinabangan kung mismong yung mga rescue personnel mo ay uma-attend o kumbaga tumututok doon sa kanilang mga pamilya sakali man na magkaroon ng kalamidad. Ito raw yung tanong at ito raw yung dahilan kung bakit mahalaga ang para sa Philippine National Police na magkaroon ng nakahanda na augmentation o di kaya naman yung alternate o yung mga maaaring humalili sa mga nakatalagang rescue personnel. Ito yung isa sa mga naging suwestyon ngayong umaga sa taunang disaster response audit ng PNP kung saan inimbentaryo ang mga kagamitan bilang ng mga tauhan at kapasidad ng PNP na tumugon sa kalamidad. Ayon sa OIC ng Public Information Office ng PNP na si Police Chief Superintendent Wilfredo Franco, bagaman NDRRMC ang main agency na nakatoka sa disaster response, palagi pa rin daw natatawagan ng PNP para rumisponde sa gitna ng sakuna. Dahil dito ang lahat ng 16 tenant units ng pulisya sa loob ng Camp Crame ay mayroong rescue teams na bumubuo sa 420 personnel response capability ng Camp Crame. May kaukulang training naman daw ang mga personnel at may equipment naman, pero hindi raw may kakaila na kailangan pa ng improvement sa usaping ito. Kabilang sa mga siniyasat sa audit kaninang umaga ay yung capabilities ng PNP Special Action Force o SAF na siya raw primary arm ng PNP pagdating sa rescue. Ganon din yung inaudit yung equipment ng PNP Crime Lab at inalam kung nakahanda ang mga ito at ganon din yung pagsisiyasat doon sa iba pang tenant units na tinatawag ng PNP Camp Crame dito sa Quezon City. Connie? Yes, Cedric, matanong ko lamang, yung planong augmentation, ilang tauhan ba ang iniisip nilang idagdag kung sakasakali at ano yung magiging proseso nito? Yeah, dun sa tanungan kanina ng media sa OIC OIC spokesperson ng PNP, hindi naman nabanggit kung ano yung plano na kung ano yung detalye ng augmentation, kung ilan, kung saan manggagaling. Pero kung Camp Crame yung pag-uusapan, meron daw sila 420 na mga pulis na nakatoka dun sa rescue operations kung sakasakali. Dito lamang yan sa Camp Crame. Maliit daw na bilang yan. Aminado naman ng Camp Crame kung sakasakali na magkakaroon kasi kanina yung isa sa mga nagsuggest dyan na mataas na opisyal na sinabi niya, mabuti daw kung meron ng half na maka-responde agad sa kasakali man na may kalamidad. Ang usually nangyayari dyan is manggagaling dun sa iba't ibang mga region. Well, dito sa NCRPO, sa Metro Manila, meron pang sariling rescue units o rescue teams ang NCRPO bukod pa dun sa Camp Crame. At kung sakasakali man nakakailanganin, pwedeng manggaling din yan sa iba't ibang mga probinsya o iba't ibang mga rehiyon na Connie. Maganda talaga na may kahalili dahil dun sa mga nakita nating mga sakuna, lalo na kunyari may bahaman lang o kung ano pa man, minsan nakikita natin hapong-hapon na yung mga rescuers, ni walang kapalit, ilang araw ng gising, tao lang din naman, Cedric. Ito ba ay naging consideration din apart from the fact na maaaring sila rin mismo ay maging biktima, diba, ng sakuna? Yeah. Tama, Connie. Yung nabanggit mo na mga tao rin lang naman sila. Isa yan sa mga consideration kanina dun sa pag-audit kasi yung sa audit na isinagawa kanina, hindi lang yan equipment, kundi yung bilang ng mga personnel na pwedeng ipatawag o pwedeng rumisponde. Gaya nga nung nabanggit kanina dun sa auditing, hindi daw talaga may iwasan kasi hindi mo rin masisisi raw yung pulis. Kung sakali mo na halimbawa magbaha o yung 2009 na Ondoy, hindi mo rin daw masisisi talaga yan kung unahin nila yung kanilang mga kamag-anak para i-secure muna yung mga kamag-anak nila. So, napaka-importante raw na merong tinatawag na reserve force o kumbaga yung pwedeng ipatawag sakali man na yung mga main na nakatoka doon sa pagre-rescue ay hindi agad makaresponde, Connie. Maraming salamat, Cedric Castillo.